Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, matapos makalaya mula sa penal law hall, nagtungo si Yui Hongrian sa tahanan ni Hajen upang tumugon sa paanyaya nitong uminom. Nagdala siya ng masasarap na pagkain, na hindi inasahan ni Hajen at Dompil habang nag-iinuman. Nagkaroon si Yui Hongrian ng bagong pananaw dahil sa kakaibang mindset ni Hajen ukol sa buhay at pakikipaglaban. Samantala, nagsimulang kumilos ang slow corrosion poison insect sa katawan ni Anghua, na nagdulot ng matinding pananakit ng tiyan. Dahil hindi niya nagawa ang pinag-uutos ni Shin Wei, hindi siya nakakuha ng antidote at halos mamatay na. Sa kasalukuyang kabanata, nagaganap ang isang mahalagang pag-uulat sa loob ng main sanctuary. Si Mudam, ang First Royal Guard, ay nag-uulat sa Demon Lord ng Heavenly Demon Divine Cult ukol sa mga preparasyon para sa Mara Festival. Kompleto na ang lahat ng mga preparasyon para sa Mara Festival. Kung may mga maliliit mang pagbabago na kailangang gawin, madali itong maaayos ng walang aberya, ulat nito. Pinuri siya ng Demon Lord at sinabing, "Good job." Matapos nito ay inihanda ng Demon Lord ang mamahalin at eleganteng bote ng alak at mangkok at niyayang uminom si Mudam. Ito ay isang karangalan, sagot naman ni Mudam. Pinalutang ng Demon Lord ang mangkok ng alak gamit ang telekinesis at iniabot kay Mudam. Ani ng Demon Lord, ang alak na ito ay isang magandang uri ng Fenju. Ang Fenju ay isang bihirang uri ng alak mula pa sa Fenyang, Shaanxi na may mayamang kasaysayan mula pa noong AD 550. Nagpasalamat si Mudam sa natanggap na alak. Habang inaabot na ni Mudam ang mangkok upang uminom, hindi pa naidadampi sa labi ay bigla siyang tinanong ng Demon Lord, "Kumusta ang ikatlong batang Panginoon?" Sumagot si Mudam, "Wala pa akong ulat na natatanggap tungkol sa kanya simula noong insidente niya sa Berserk Demon Squad Leader." Ngunit mabilis na tumugon ang Demon Lord, "Hindi ko tinatanong kung anong ginagawa o pinagkakaabalahan niya." Tila naguluhan si Mudam. "Kung gayon, ano po ang ibig ninyong sabihin?" tanong niya. "Tinatanong ko ang tungkol sa mga pagbabago sa kanya," sagot ng Demon Lord. Napaisip si Mudam, at sa huli ay sinabi, "Wala po akong napansing pagbabago na karapat-dapat iulat tungkol sa ikatlong batang Panginoon sa ngayon." Dito, tumigil na sa pagtatanong ang Demon Lord, ngunit tila may mga bagay siyang iniisip na hindi pa handang ibunyag. Pagkaalis ni Mudam, habang tahimik na umiinom ng mag-isa sa madilim na bulwagan, napaisip ang Demon Lord, hindi ba ang Jackal ang pumili sa ikatlong batang Panginoon, o kabaliktaran ito? O ito ba ay sadyang trabaho ng tadhana? Ang Jackal ay isang mahiwagang nilalang na hindi katulad ng iba pang mga halimaw na nabubuo mula sa imahinasyon ng mga tagapaglikha ng Solitary Bamboo Grove. Ito ay totoong nabubuhay na mahiwagang nilalang at paulit-ulit na sumasailalim sa siklo ng buhay at kamatayan. Kapag iniiwan na ng Jackal ang matandang katawan nito upang bumalik sa anyong bata, hinihigop nito ang lahat ng life force sa kanyang paligid, na siyang sanhi ng pagkamatay ng lahat ng bagay sa tabi nito. Ganito ang nangyari nang makita ni Hajen at Dompil ang mga halimaw na wala ng buhay at lumuwa ng dugo malapit sa entrada noong bago pumasok si Hajen sa pusod ng Solitary Bamboo Grove. Dahil dito, ang Jackal ay itinuturing na isa sa pinakamalulupit at pinakamasasamang nilalang sa mundo. Ngunit mayroon pang mas malalim na dahilan kung bakit kinatatakutan ito. Tuwing lilito ang Jackal, ito ay hudyat na may malakihang digmaan na magaganap sa bansa na iyon. Ang alamat tungkol sa Jackal ay nagsasabing hindi lamang ito humihigop ng life force, kundi nagdadala rin ng kapahamakan sa buong bansa. Kaya naman, ito ay kinikilala bilang isa sa pinakamasasamang salot sa daigdig. Sa isip ng Demon Lord, hindi niya maalis ang tanong kung ano ang koneksyon ng Jackal sa ikatlong batang Panginoon, at kung bakit ito muling nagpakita. Hindi niya inaasahang magpapakitang muli ang Jackal at hindi na niya nais balikan ang alam niyang mga nangyari sa nakaraan na may kinalaman dito. Ang misteryong ito ay lalong nagpapabagabag sa kanya, at tila may mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng mga kamakailang kaganapan. Samantala, ang Jackal, na ngayon ay nasa katawan ng isang munting sorrow na kinupkop ni Hajen at pinangalan ng Goldie, ay tahimik na nakamasid mula sa isang sulok. Pinapanood niya si Hajen habang pinapagaling nito si Anghua, ang kanyang tapat na tagasilbi.
Nababalutan si Hajen ng asul na aura, at sa pagsusuri niya kay Anghua, naramdaman niya ang presensya ng isang toxic na enerhiya. Napagtanto niyang ito ay gawa ng isang insektong may lason na nakapasok sa katawan ni Anghua. Mabuti na lamang at naagapan ang kanyang kalagayan kung kailangan hindi pa lubhang nakapipinsala ang mga internal injuries nito bago ito naging malubha o nakamamatay. Ngunit dahil si Anghua ay isang ordinaryong tagasilbi na walang kakayahan sa martial arts, hindi tatagal ang kanyang katawan kung patuloy na mananatili ang lason sa loob niya. Kailangan ni Hajen na tanggalin muna ang poison insect mula sa katawan ni Anghua. Ang unang hakbang sa proseso ay ang paggamit ni Hajen ng purification technique mula sa boundless technique niya, upang mapalakas ang kakayahan ng sariling katawan ni Anghua na magpagaling at alisin ang lason. Makakatulong din ito upang mapabilis ang pag-aalis ng insekto gamit ang aura ni Hajen. Habang ginagawa ni Hajen ang proseso, napagtanto niya na marahil ito ang dahilan kung bakit laging aligaga at di mapalagay si Anghua nitong mga nakaraang araw. Ang mga poison insect ay kilalang nagdudulot ng matinding pagkabalisa at pagkalito sa isip hanggang sa unti-unting mawala sa sarili ang biktima. Alam na alam ito ni Hajen, ngunit nananatiling palaisipan sa kanya kung sino ang may kakayahan at layuning gumawa ng ganitong karumal-dumal na bagay sa isang inosente at walang laban na tagasilbi tulad ni Anghua. Sino ang nasa likod ng pagpapahirap kay Anghua, at ano ang kanilang motibo? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag kay Hajen habang sinusubukan niyang iligtas ang buhay ng kanyang tapat na tagasilbi. Habang isinasagawa ni Hajen ang purification technique, patuloy na dumadaloy ang dugo mula sa ilong at bibig ni Anghua. Di nagtagal, napadilat si Anghua at bigla siyang nagsuka ng dugo. Kasama ng dugo, lumabas mula sa kanyang bibig ang poison insect. Nasalo ito ni Hajen, at tila nabunutin siya ng malaking tinak nang masigurong ligtas na ang kalagayan ni Anghua. Sinuri ito ni Hajen at agad niyang natukoy na ang insektong lumabas, ito ang slow corrosion poison insect. Laking gulat ni Hajen dahil bihira at delikado ang ganitong uri ng lason. Hindi ito basta-bastang ginagamit, at nangangahulugang ang sino mang gumamit nito kay Anghua ay hindi lamang gustong saktan siya, kundi ginagamit ang lason upang alipinin at pagbantaan ang kanyang buhay. Katulad ito ng blood parasite na inilalagay sa katawan ng mga assassin, na siya ring pinagdaanan ni Hajen noong panahon na siya ay nasa ilalim pa ng Righteous Heavenly Alliance. Habang pinagtagpi-tagpi ni Hajen ang mga detalye, sumama ang kanyang loob at napuno ng puot ang kanyang mga mata. Malinaw na ang taong gumamit ng poison insect kay Anghua ay hindi lamang siya sinasaktan, kundi ginagamit ito upang maipakita na kayang-kaya siyang manipulahin at pagbantaan ang buhay ng mga taong malapit sa kanya. Sa isip ni Hajen, nag-iisa lang ang taong may kakayahang gumawa ng ganitong kasuklam-suklam at maruming pamamaraan, walang iba kundi si Hong Yeo-moon, ang ika-4 na batang Panginoon. Ito rin ang paksa ng may sensinang diskurso nina Yui Hongrian at Dongpil sa katabing silid, nang mapansin nila ang isang kahon na puno ng kulay lilang insenso. Malakas ang kutob ni Yui Hongrian na may kinalaman ang ika-4 na batang Panginoon sa mga nangyayari, lalo na sa matitinding pananakit ng tiyan ni Anghua. Tinanong siya ni Dongpil, na puno ng pag-aalala at pagtataka, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba na si Anghua ay isang especially iya na itinanim ng ika-4 na batang Panginoon? Sumagot si Yui Hongrian, hindi ko alam, pero ang insenso na ito ay katulad ng insenso na nakita ko sa tahanan ng ika-4 na batang Panginoon. Ang katotohanang nakita ito sa silid ng isang tagasilbi ay may malalim na ibig sabihin at hindi dapat ipagsawalang bahala. At dahil naapektuhan siya ng isang poison insect, malaki ang posibilidad na pinagbantaan siya. Nagulat si Dongpil sa hinuha ni Yui Hongrian. Nagpatuloy si Yui Hongrian, siguradong alam ni Anghua na nasa panganib ang buhay niya, pero sa kabila nito, hindi pa rin niya sinunod ang mga utos na pinagawa sa kanya. Ibig sabihin, may isang matapat na tagasilbi ang ika-3 batang Panginoon. Nagpatuloy sa pagtatanong si Dongpil, pero bakit naman gagawin ng ika-4 na batang Panginoon ang ganitong bagay? Habang hawak pa rin ni Yui Hongrian ang isang piraso ng insenso, napalingon siya kay Dongpil na bakas ang inis sa kanyang mukha, talaga bang taga rito ka sa Divine Cult? Mangmang, isa lang ang dahilan kung bakit. Nang hindi pa rin maintindihan ni Dongpil, nagtanong ulit siya, at yon ay
Matapang ang mga mata at puno ng kasiguraduhan na sumagot si Yui Hongrian, ang labanan sa pagmamana ng trono. Kung ang lahat ng ibang mga disipulo ay mawawala, ibig sabihin ang nag-iisang maiiwang disipulo ay tiyak na magiging Demon Lord. Napabuntong hininga si Dongpil habang iniisip ang mga pangyayari. Malinaw na ngayon na hindi lamang basta simpleng pananakit ang layunin ng taong nasa likod ng poison insect, kundi isang mas malalim na plano na may kaugnayan sa mga sigalot sa pagitan ng mga batang Panginoon. Nagulat si Dongpil sa narinig. Ngayon lang niya napagtanto ang kalupitan ng kompetisyon para sa kapangyarihan sa Divine Cult, at ang walang habas na ambisyon ng ikaapat na batang Panginoon na alisin ang mga kalaban sa kanyang landas, kahit pa ito ay nangangahulugan ng pag-atake sa mga inosenteng tagasilbi tulad ni Ang Hua. Napabuntong hininga si Dongpil habang iniisip ang mga pangyayari. Malinaw na ngayon na hindi lamang basta simpleng pananakit ang layunin ng taong nasa likod ng poison insect, kundi isang mas malalim na plano na may kaugnayan sa mga sigalot sa pagitan ng mga batang Panginoon. Samantala, sa pagpapalit ng eksena patungo sa silid ng ikaapat na batang Panginoon, makikitang nag-uusap sina Hong Yuemun at Shin Wei. Tinanong ni Hong Yuemun si Shin Wei kung nag-aalala ba ito sa magiging reaksyon ng ikatlong batang Panginoon ukol sa ginawa nila kay Ang Hua. Tumugon naman si Shin Wei na gayon nga ang ikinababahala niya. Ngunit sabi ni Hong Yuemun, habang nagpapausok ng tabako at nakatanaw sa bintana, huwag kang mag-alala dahil lagi akong nakahanda para sa pinakamasamang pwedeng mangyari. Nakayuko si Shin Wei tanda ng paggalang at sinabing, hindi ko po alam kung ano ang pinakamasamang pwedeng mangyari na nasa isip ninyo pero kung gayon man ang mangyayari, ito ay magiging responsibilidad ko pa rin kaya pakiusap, kung ganun man ay mangyaring abandonahin po ninyo ako. Mababakas ang katapatan sa kanyang tono. Ngunit sagot ni Hong Yuemun, sa pagkakataong ito ay lumingon siya kay Shin Wei at bahagyang natatawa, itigil mo na ang pag-aalala, wala naman itong patutunguhan. Kaya hindi na kailangan. Gumawa na ako ng plano para sa bawat posibleng gagawin ni Soryang. Dagdag pa ni Hong Yuemun, anyway, sa oras na ito, inaasahan kong may gagawin na siya. Malapit nang sumiklab ang digmaan, at sa bandang huli, isa lang ang mananatili sa taas. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Shin Wei ang malamig at madilim na intensyon ni Hong Yuemun, ang malalim nitong ambisyon na handang magpabagsak ng kahit sinong humadlang sa kanyang landas. Sabi naman ni Shin Wei, naglagay na ako ng mga tao sa paligid ng tahanan ng ikatlong batang Panginoon. Sigurado ako na maya-maya rin. Naputol ang pagsasalita ni Shin Wei nang makarinig sila ng isang malakas na pagsabog. Napalingon ang dalawa sa direksyon ng tarangkahan, kung saan makikitang wasak ang pintuan at lubhang na pinsala ang daanan, tila may isang malaki at mabigat na bola ng apoy ang dumaan. Napatumba ang lahat ng mga gwardya sa lakas ng impact at nataranta ang lahat. Ang dumating ay walang iba kundi ang nag-aapoy at galit na ikatlong batang Panginoon, si Hajen. Pagpasok ni Hajen sa bakuran, sumigaw siya ng napakalakas at ng hamon, "Hoy, lumabas ka dyan, Hong Yuemun. Itigil mo na ang pagtatago ng parang isang duwag na insekto." Kalmado namang lumabas mula sa tahanan si Hong Yuemun, at katabi nito si Shin Wei. Yumukod lahat ng mga alagad at gwardya nang makita siyang palabas. Sinabi ni Hong Yuemun, nang may panunuya, napakawalang galang naman ang pag-uugali ng ating bisita. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bilang batang Panginoon ng Divine Cult, dapat kumilos ka ng may dignidad at kaaya-aya. Mariing inulit ni Hajen ang sinabi ni Hong Yuemun, may dignidad at kaaya-aya. Ang matalim na tingin ni Hajen ay puno ng galit, at hindi na niya kayang itago ang puot na namumuo sa kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang magalit dahil pinapahirapan nito ang taong mahalaga sa kanya, at napakarumi nitong lumaban simula pa sa umpisa. Siya itong nagtangka siyang ipapatay ng maraming beses na at ngayon nagsasalita siya ng tungkol sa dignidad. Anong karapatan niyang magturo o sabihan ako kung paano ako dapat kumilos? Ganito ang nasabi ni Hajen sa kanyang sarili habang nag-uumapo ang kanyang matinding emosyon na nais makatanggap ng hustisya sa mga pangyayari. Tinuro siya ni Hong Yuemun at habang nakangisi, tinanong siya nito, "So bakit ka nandito? Pumunta ka pa dito ng ganyan ang mukha mo, nakakatawa." Walang pakialam si Hajen sa itsura niya ngayon dahil sa kanyang matinding galit. Sumigaw siya at minura bang malakas si Hong Yuemun, ngunit tumatawa lang ito, sadyang nanunuya.
Nagpuyos ang kanyang kamao, damaloy ang pulang demonic energy sa buong katawan at sinuntok niya ng pagkalakas si Hong Yuamon sa mukha habang sinasabi, dignidad mo mukha mo. Nagulat ang lahat ngunit walang nagtangkang makialam sa laban ng dalawang malalakas na batang Panginoon. Napaatras si Hong Yuamon pero agad siyang nakatalon at naibalik ang kanyang balanse. Natatawa siya habang pinupunasan ang dugo sa kanyang labi. Medyo nag-alala ako dahil narinig ko na nag-iba na ang pagkatao mo nang magising ka mula sa chi blockage, pero mukhang lahat ng iyon ay sabi-sabi lang. Katulad ka pa rin ng dati, mahilig makipagbasag ulo, padalos-dalos, at walang pakialam sa iba, sabi niya nang natatawa at nanunuya. Ang nakakainsulto at tumatawa niyang reaksyon ay lalong nagpabaga ng galit ni Hajan, ngunit sa kabila ng init ng sitwasyon, nanatiling kalmado si Hong Yuamon, na tila inaasahan ang galit na tugon ng kanyang kalaban. Gayunpaman, dahil lalo lang nagalit si Hajan, handa na siyang lumaban ng seryoso. Hinamon niya ni Hong Yuamon at sinabing, tama na yang Saturday. Halika rito. Puputulan ko yang marumi mong kamay na ginagamit mo sa marumi mong laro. Nanlisik ang mga mata ni Hong Yuamon at nang may malademonyong ngiti ay tumugon, sige, sinimulan mo itong laban na kaya wag mong asahan na itatreto kita ng may paggalang dahil lang mas nakatatanda ka sa akin. Dagdag pa niya, wala kang pinagkaiba sa isang bangkay 8 buwan ang nakakalipas, pero ngayon napakayabang mo na at akala mo kung sino ka kung manghimasok at manghamon sa pamamahay ko. Aalamin ko mismo kung saan nanggagaling yang kay abangan mo. Maya-maya, nagpadaloy ng malakas na demonic energy si Hong Yuamon at ginamit ang isang signature martial arts na tinatawag na Serpent King Demonic Art. Isang malaking imahe ng ahas na gawa sa lilang aura ang lumitaw sa likod niya, nagmistulang nagliliyab na serpent na nagbabadya ng panganib. Ang aura ng ahas ay tila umaabot sa buong paligid, nagdudulot ng takot sa sinumang makakita nito. Ang malalim na tunog ng pagyanig ng lupa ay umuugong habang lumalakas ang enerhiya sa paligid. Napatanong si Hajan sa isip niya, ito ba ang demonic art ng Joksa family? Parang wala ito sa antas ng iba, ngunit may kakaibang lakas na nagmumula sa kanya. Mabilis na sumugod si Hong Yuamon, ang kanyang galaw ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Hajan. Akmang susuntok, ngunit sa kanyang liksi, nagulat man si Hajan ay nakaiwas din siya ng mabilis. Habang sinusuri niya ang bawat galaw ni Hong Yuamon, napagtanto ni Hajan na ang kalakasan ng demonic art na ito ay nasa bilis ng paggalaw at flexibility nito, ngunit hindi ito ganoon kalakas. Mukhang hindi pa siya ganap na nagtagumpay sa pagsasanay, sabi ni Hajan sa kanyang isip, subalit hindi siya nagpakasiguro. Ang galaw ni Hong Yuamon ay may kasamang matinding focus, at hindi dapat maliitin. Gumamit si Hong Yuamon ng isang maliksi at makinis na foot technique, at sa isang mabilis na sipa, tinamaan si Hajan sa tagiliran. Nasalag naman ito ni Hajan ngunit napasambit siya sa isip ng, ang bilis. Kahit na nagawa niyang maiwasan ang mga atake, ang foot technique na ito ay nagbigay sa kanya ng pahiwatig na hindi ito puro yabang lang. Aniya sa batang edad nito ay nakapag-develop na siya ng isang magandang foot technique, sabi ni Hajan sa isip, habang nagkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kalaban. Naisip niya, kung ganito siya kabilis, dapat akong maging maingat at mas mapanuri. Habang bumabalik si Hajan sa balanse, nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang sariling lakas. Ang kanyang pulang aura ay kumikilos, tila nag-aanyaya sa mga ito sa laban. Nakita ni Hong Yuamon ang pagbabago sa posture ni Hajan, at napagtanto niyang may mas malalim pang potensyal na nagkukubli sa batang ito. Naghanda si Hong Yuamon sa paparating na atake, kanyang inihanda ang sarili para sa laban. Sa kanilang mga mata, ang tagumpay ng isa ay tila nakasalalay sa pagpili ng tamang galaw. Ang laban ay hindi lamang isang laban para sa kanilang mga buhay, kundi isang pagsubok sa kanilang determinasyon at lakas. Sa loob ng ilang segundo, nagtipon ang lahat ng kanilang lakas, handang talunin ang isa't isa sa ilalim ng tumitinding tensyon. Sabi ni Hajan sa isip niya, mukhang hindi siya naging disipulo ng Demon Lord ng basta-basta. Gayunpaman, buong kumpiyansa ni Hajan na wala ito kumpara sa kakayahan at karanasan niya sa matitinding laban, kaya't nagpasya siyang hindi basta-basta makakagat sa panunuyan ni Hong Yuamon at handang ipakita ang kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, sinusuri din ni Hong Yuamon ang kanyang mga galaw, at mayabang na sinabi nito, kakaiba ang foot technique na ginamit mo, pero wala yan sa akin.
Sa isip ni Hajen, napakabilis basahin ang mga galaw ni Hong Yuamon. Ngunit nang salagin niya ang kamay nito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumaon ang mga kuko nito sa tiyan at kalamnan niya at naglalaman ito ng lason. Sabi ni Hong Yuamon, katapusan mo na, habang tumatawa. Hinampos niya ng malakas ang natigil ang si Hajen sa mukha, at tumilapon ito. Sabi ni Hong Yuamon, direkta kong tinurok ang lason sa katawan mo. Kapag gumamit ka ng demonic energy para tunawin ang lason, malulusaw din ang mga laman loob mo. Magiging napakasakit nun at aabot sa puntong gugustuhin mo na lang mamatay. Pero yun lang ang magagawa mo kung gusto mong mabuhay. Mapalay ka na sana ulit at mabuhay ng parang bangkay gaya ng dati. Ngunit natigilan si Hong Yuamon nang makitang gumagalaw pa pala si Hajen. Nagliyab ang matinding demonic energy sa paligid at ibinunyag ang nakatayong si Hajen na tila walang lasong nagpapahirap sa kanyang katawan. Naglipa na ng mga debris sa paligid at nagliliwanag siya sa pulang aura. Sumigaw siya ng buong determinasyon, sa tingin mo ba matatalo ako ng ganitong klase ng lason? Bumuhos ang demonic energy mula sa kanya, at sa pag-aalab ng kanyang puso, lumabas ang isang bagong lakas na tila nag-aapoy sa kanyang katawan. Sa mga sandaling iyon, naisip ni Hajen na kahit gaano pa man kalupit ang laban, hindi siya susuko at handa siyang turuan ng leksyon ang ika-4 na batang Panginoon dahil sagad na ang kanyang pasensya sa maruming laro nito. Magiging mahalaga para sa kanya ang susunod na hakbang upang manalo. Laking gulat ni Hong Yuamon nang mapagtanto na nag-api ng katawan ni Hajen ang snake poison ng Serpent King sa kanyang katawan gamit ang demonic arts. Para sa kanya, ito ay imposibleng mangyari at ngayon lang nangyari na nakasurvive ang kalaban niya sa lason na ito. Sa isip ni Hajen, naalala niya ang kanyang mga nakaraang misyon, kung saan nakayanan niyang tapusin ang napakaraming laban at nakauwi siyang buhay kahit na may bali-baliling buto sa braso at paa, at mga butas sa tiyan. Kaya naman, para sa kanya, ang lason na ito ay walang-wala lang. Nagpalabas siya ng isang napakalakas na chi wave na sa sobrang tindi ay nagdulot ng pagdudugo ng ilong ng ibang gwardiya sa tabi ni Hong Yuamon. Laking gulat ni Hong Yuamon nang makita ito at napagtanto na hindi lang ito basta-basta makapangyarihang demonic energy na pamilyar sa kanya. Naramdaman niya ang malayong agwat ng kanilang kapangyarihan at matinding pagkasindek na inaasahan niyang maramdaman lamang mula sa mga dakilang siyam na demonic elders. Nagtanong sa isip ni Hong Yuamon kung umabot na kaya si Hajen sa level ng Ultimate Demon Stage. Mabilis na sumugod si Hajen, ngunit nang papalapit na siya, may sumigaw para pahintuan sila. Paglingon nila, tumambad sa kanila ang mga nakamaskarang martial artists na nakasuot ng itim. Sila ang mga respetadong blackguard ng Penal Law Hall. Sila ay mga tagapagpatupad ng batas at tagapagpahupa ng mga sigalot sa loob ng Divine Cult. Nagpakilala ang ikapitong gwardiya ng Blackguard sa harap ni Hajen at sinabing kailangan nitong sumama sa kanya sa Penal Law Hall. Ano kaya ang mangyayari kay Hajen sa Penal Law Hall? Makakalaban niya kaya ang mga Blackguard? Ito ba ay kasama sa mga paghahanda na ginawa ni Hong Yuamon? At ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang laban kay Hong Yuamon? Abangan ang mainit na revelasyon sa susunod na kabanata.